Ka-Express, may bagong pag-asa ang Gilas Pilipinas sa pagharap muli sa Australia Boomers sa susunod na window ng FIBA World Cup 2027 Asian Qualifiers dahil sa inaasahang pagbabalik ni Kai Sotto sa lineup at umaasang makakagawa ng malaking epekto ang kupunan laban sa malakas na Australian team. Sa nakaraang FIBA Asia Cup 2025, natalo ang Gilas sa Australia sa quarterfinals 84-60 kung saan pinakita ng Boomers ang agresibong opensa at malakas na perimeter shooting na nagpahiwalay agad sa score simula pa lamang ng first quarter. Ang Boomers ay kilalang powerhouse sa Asia at may record na hindi natalo sa kasaysayan ng Asia Cup simula nang sumali sila noong 2017, kaya't mas mataas ang antas ng paghahanda na kailangan ng Gilas para sa susunod na pagkikita. Gayunpaman, ang pagbabago ng koponan sa quarterfinals ay nagdala ng bagong momentum, lalo na sa presensya ni Kai, na dating naging susi sa unang panalo ng Gilas laban sa New Zealand sa 2025 FIBA Asia Cup Qualifiers, kung saan nagtala siya ng 19 points, 10 rebounds and 7 assists para sa isang 93-89 na tagumpay. Ang pagbabalik ni Kai ay naglalagay sa Gilas sa mas balanseng posisyon lalo na sa loob ng paint. Kilala ang Australia sa laki at athleticism ng kanilang frontline, kaya ang height at defensive presence ni Kai ay maaring magbigay ng sagot sa mismong pintuan ng depensa ng Boomers. At sa opensa naman, ang kakayahan ni Kai ay magbigay ng interior scoring at mag-open ng mga tira para sa perimeter shooters na critical para mas mapantayan ang estilo ng laro ng Australia at may balik ang laro sa mas kontroladong tempo. Bukod sa kakayahan ni Kai, ang Gilas ay inaasang magpapatuloy sa pagbibigay ng malaking bahagi sa mga local stars at nangungunang contributors na sina Kevin Campbell, Justin Brownlee at iba pang roster mainstays na may kombinasyon ng scoring, rebounding at playmaking sa iba't ibang posisyon. Ang coaching staff ni Coach Tim ay nakatuon sa pag-fine-tune ng rotations at game plans upang hindi maging simple ang Australia sa kanilang diskarte sa qualifiers. At habang papalapit ang laban, malinaw na ang Gilas ay hindi papasok sa court na may mababang tiwala, sa halip may determinasyon ang grupo na baguhin ang narrative, hindi para lang makipagsabayan, kundi para talunin ang isang malakas na Australia na dating nagbigay ng malaking hamon sa kontinente. Ang pagbabalik ni Kai ay nagdudulot ng bagong pag-asa at mas malawak na strategic options, kaya inaasahang magiging mas agresibo ang Pilipinas sa pagkontrol ng tempo at interior battle sa darating na qualifiers. Malaki ang pagbabago sa ihip ng hangin para sa Gilas habang papalapit ang susunod na window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers, lalo na't inaasahang babalik na sa lineup si Kai. Ang kanyang pagbabalik ay agad na nagbubukas ng bagong diskurso sa Asian basketball scene, partikular na usapin ang laban kontra Australia, isang koponang matagal nang itinuturing na sukatan ng lakas sa rehiyon. Kung sa FIBA Asia Cup ay kulang ang Gilas sa rim protection at interior presence, malinaw na ibang kwento ang posibleng mangyari sa pagkakataong ito. Sa mga nakarang laban ng Gilas kontra Australia, lumitaw ang isang malinaw na problema, control sa loob ng paint. Sa kawalan ni Kai, napilitan ang Gilas na maglaro ng undersized lineups na hirap makipagsabayan sa laki, athleticism at physicality ng Boomers. Mabilis na nakuha ang Australia ang momentum sa pamamagitan ng second chance points, interior scoring at defensive rebounding. Ito ang eksaktong aspeto ng laro na inaasahang babaguhin ng pagbabalik ni Kai. Well, hindi lamang taas ang dala ni Kai, ang kanyang court awareness, timing sa depensa, at kakayang magbasa sa opensa ng kalaban ay nagbibigay sa Gilas ng anchor sa gitna. Sa ilalim ni Coach Tim, malinaw na mas nagiging organisado ang defensive system kapag may natural rim protector na kayang magdikta ng spacing ng kalaban. Kapag naroon si Kai, napipilitang mag-adjust ang opensa ng kalaban, mas maagang tira, mas maraming kick-out passes at mas konting direktang atake sa basket. Sa opensa naman, ang presensya ni Kai ay nagbibigay ng natural na gravity. Kahit hindi siya ang primary scorer sa bawat possession, sapat na ang kanyang positioning para magbukas ng driving lanes para sa mga guards at wings. Kapag na-engage ang Australian big sa kanya sa loob, mas nagiging maluwag ang espasyo sa labas para sa mga shooters at slashers ng Gilas. Ito ang aspeto ng laro na hinahanap ni Coach Tim, balance sa loob at labas, hindi puro perimeter play o isolation scoring.
At dagdag pa rito, ang psychological factor ay hindi dapat maliitin. Kilala ang Australia bilang kupunang agresibo at sanay mag-dominate sa mas maliliit na Asian teams. Pero kapag kaharap nila ang Gilas na may legitimate 7-footer na kayang tumayo at makipagsabayan, nagbabago ang body language ng laro. Hindi na basta-basta makakapasok sa loob at bawat drive ay may kaakibat na panganib ng block o altered shot. Well, sa kabuuan, ang pagbabalik ni Kai ay hindi simpleng roster addition. Isa itong structured upgrade para sa Gilas sa harap ng isang Australian team na naglaro sa FIBA Asia at sanay sa high-level competition. Ang Pilipinas ay may malinaw na dahilan upang maniwala na kaya nitong baguhin ang takbo ng laban. Hindi ito garantiya ng panalo, pero malinaw na hindi na rin ito ang parehong Gilas na madaling itulak palayo sa mga dambuhala ng Asia. Ang unang hakbang sa pagbura ng dating agwat ay nagsisimula sa pagbabalik ng ating pinakamalaking sandata sa loob. Habang papalapit ang mismong laban kontra Australia, mas lumilinaw ang implikasyon ng pagbabalik ni Kai sa Gilas. Hindi lang ito tungkol sa isang player na bumalik mula sa injury o absence, kundi tungkol sa muling paghubog ng identity ng national team. Sa ilalim ni Coach Tim, ang Gilas ay unti-unting lumalayo sa one-dimensional style at papalapit sa isang mas disiplinado, system-based approach at sentro ng sistemang ito, si Kai Sotto. At isa sa pinakamalaking pagbabago kapag may Kai sa lineup ay ang defensive discipline ng buong kupunan. Kapag may tiwala ang perimeter defenders na may last line of defense sa loob, mas nagiging agresibo sila sa passing lanes at ball movement. Ito ang kulang ng Gilas sa mga nakarang laban kontra Australia, kung saan napipilitan ang mga guards na umatras agad para protektahan ang loob. At sa pagbabalik ni Kai, may kakayahan ang Gilas na ipatupad ang mas compact at connected defense na gustong ipakita ni Coach Tim. Sa laban kontra Australia na naglaro sa FIBA Asia, malinaw na umasa ang Boomers sa physicality at bilis upang basakin ang depensa ng kanilang mga kalaban. Pero iba ang dynamics kapag may legitimate size ang kaharap nila. Si Kai ay hindi lamang pangtapat sa height ng Australian bigs, kundi isang player na may timing, instinct sa pag-alter ng tira. Kahit hindi laging block ang resulta, sapat na ang kanyang presensya upang baguhin ang decision-making ng kalaban sa loob ng split second. Sa opensa naman, mas nagiging malinaw ang galaw ng bola kapag may target sa loob. Sa halip na puro dribble penetration na nauuwi sa contested shots, may option ang Gilas na maglaro through the post or high-low action. Ito ang critical laban sa Australia na kilala sa kanilang switching defense at physical closeouts. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.